So as you can see guys, ang dami kong dalang gamit. So napakarami na. Sobrang bigat nito kasi isang punong damit to. As in, siksik talaga yung laman yan. No, mga damit din guys. No, mga damit ko yan. As in, ganyan ko kadami ng ganyan karami ng yung damit ko. So, yun. Kasi may nagtanong sa akin, sabi ng mama ko, bakit ayaw ko daw ng magbarko, ganun-ganun, para sa gamit ko, nga, etc. etc. So may mga nakausap akong friends ko din kasi na-share ko rin sa kanila, ang hirap pala ng ganito, ganyan, kasi ang dami kong dalang gamit, so ganyan. So ako kasi guys, ilang beses na rin akong pabalik-balik, no? For example, yung kapatid ko yung isa, marami siyang dalang gamit. Pero yung ginawa namin guys, kasi pag eroplano mo yan, yung ganyan kadaming gamit, sobrang mahal nin guys, no? Yung 20 kilos pa nga lang nasa eroplano, nasa 800 na. So parang yan guys, ang sobrang dami niyan. So siguro abutin niya ng 15,000 ganun. Ganun siya kadami, sobrang bigat na may printer pa, sobrang bigat ng printer, di ba? Sobrang laki pa ng mga box. So ayun. So yung ginawa ko, hindi siya pwede sa aeroplano kasi I'm sure 15 to 20,000 mo babayaran lahat. Literal yun kasi meron pa oh. Yan pa oh. Yan pa oh. Malaking box yan, no? Yan, no? So, ganun siya kadami, di ba? So, hindi siya advisable na mag-airplane ka, pag-aeroplano ka o isa kayo sa aeroplano yung mga gamit na yan. Sa barko naman, pwede mo pang makonsider, lalo na pag may marami ka talagang dalang gamit at maglilipat ka na, for example, from Manila to Mindanao, o di kayo Mindanao to Manila, ganun. Pwede mo pang makonsider na magbarko ka. Problema nga lang, paano mo siya akutin? Babuhatin ko lahat yan. Paano pag binubuhat ko yan? Paano pag balik ko lang na yung gamit ko? Pag pinaporter mo na, alam naman natin kasi kung gaano kamahal yung porter, diba? Kung gaano kamahal yung porter. Pwede siguro, magkano yung babayaran? 2,000? 4,000? I guess, 4,000 yung babayaran ko sa porter kasi ilang bagahe nga lang maliliit, hinihingi na nila 800, ganun kamahal. Pero pag magaling talaga kayo tumawad, pero guys, sobrang dami niyan. So, balikan yan. Pagpunta, pasakay. Di ba kasi pag nakatry na kayo sa barko guys, hindi naman ganun kalapit eh. Malayo yung yung parang entrance. Sa entrance pa lang, kailangan kumuha ka na ng porter. Paano mo siya paano ko isasakay yan? Sa taxi? Kasya ba yun sa taxi? Hindi rin siya kasya sa taxi. So ibig sabihin, sa barko, hindi siya possible. Pero pag mas okay lang, maliit na yung gamit nyo, pwede naman. Pero pang lalaki, for example, motor. Pwede mo naman ikarga sa barko yung mga motor. Pero ganito, so, yung gagawin ko dyan sa gamit ko na yan is ikakarga ko siya sa land travel. I don't know familiar kayo. Pag marami kayong mga gamit guys, halimbawa, papunta kayo ng Manila, like box yung dala ninyo. For example, ang dami nyo yung dala. For example, mga pasalubong, mga limang sako ng tuyo, 5 sako ng gulay, mga ganun karami. Kasi magbabayad kayo sa porter. Hindi ko pwedeng hakutin yan sa porter. Una pa sa taxi pa lang, magkano yung babayaran ko dyan. O di kayo palalamove ko papuntang terminal or sa tawag dito, Pantalan. So magkano yung babayaran ko sa lalamove? Nasa 1,000. Kasi malayo yung Pantalan dito. Nasa may Tondo ata yun. Diba? Ano na yun? Sobrang mahal. So, 1,000 na yun. Magkano yung babayaran ko sa porter? Tatanggap pa yung porter 1,000 lang yan, ganun karami. Dalawang porter na ata yan ganun karami, di ba? So magkano na yan? 1,000, 2,000? For example, palagay natin 2,000 sagad, pero I think hindi pa napayag, 2,000 lang yun Siguro 2,500 papayag sila. Ganun. So, at pabalik pa, pababa, sa Cagayan de Oro sa amin, malayo din yun. Alangan naman na buhatin mo, baba mo, baka sa layo ng lalakarin mo pa, baka pagbalik mo, nakaandar na yung barko. Yung ganun. Sa dami kong hakoting gamit. So, hindi ko siya pwedeng di ba, pasakay, pamasahe ko may bayad ko sa porter is 2,500. Pababa, magkano? Palagay natin mas mura kasi province. Pero hindi, mahal pa rin doon. Actually, mas mahal doon. Sa Cagayan. Natry ko na kasi mapaporter din sa mga, palagay natin 2,500 din ulit. Yung ganun. So, 5,000 na, plus lalamove pa. So, 6,000 na. Or more than, I guess. Mas more than pa sa babayaran. So, ganun kamahal. At maabala ka pa. Diba? So, maabala mo pa. Dami-dami pasahero sa barko. Tapos, baka, dahil sa dami mong dalang gamit, baka saan mo ilalagay na yan. O di kaya baka mawala pa. Ganun. So, yung gagawin ko, like sa ginawa ko sa mga gamit ko na yan, nag-search ako online. Pero
take note, mag-ingat po kayo sa online, guys. So, meron kasi kayong itry nyo lang i-search sa Facebook. May mga group kasi yan. May mga group sila ng parang group na mga driver, parang ganun. Alam mo yung parang from Manila to, di ba, pwedeng mag-bus, ganun. Or baka may contact na kayo, pwede mo isakay sa bus. Sa akin kasi, plano ko sanang isakay sa bus. Problema lang kasi, baka mapuno yung ilalim ng bus dahil sa dami ng gamit na yan. At saka isa pa, papunta pa ako ng Pasay, di ba? So, papunta pa ako doon. So, di ko alam kung magkano yung mababayaran ko dyan. Kapag kano mababayaran ko sa mga item na yan. At pagbaba doon sa amin sa CDO, sa terminal lang, hanggang terminal lang naman din kasi yung bus doon. Hindi siya madadaanan ng bus yung sa amin mismo. So, pag mga kasi, like mga van, like yung mga truck na naghahakot talaga ng gamit, lang siya, parang door to door yun. Mahirapan yung mga ko, saan siya sakay pagdating dun sa Cagayan. So, iniisip ko na, kaya nag-join ako sa mga GC, na mga tracking yung ganun. Yung mga pasabay, i-search mo lang pasabay, from Manila to saang probinsya ka, ganun. O di kaya from CDO, from province ka to Manila, yung ganun. Para mas makatipid kayo. Halimbawa, lalo na pag marami talaga kayong dalang gamit, Pag marami talaga kayong dalang gamit. Ako kasi marami yung dalang na gamit na yan. So, plano ko, magbarko ako pag uwi, pero yung mga gamit ko na yun, ipapatracking ko. So, nag-post na ako online. Nag-join ako sa mga tracking pasabay na mga group. Actually, ang dami kong nag-join. Nag-join naman ako nung nakaraan kasi may mga pinasabay na rin ako. From Mindanao to Manila. Meron na din ako mga pinadala from Manila to probinsya, ganun. So, yung ginawa ko ngayon, nag-add pa ako ng more GC na yun. Nag-post ako sa lahat. Ang dami nag-inquire. Ang dami nag-chat sa akin. May iba't iba silang offer. May iba nag-offer ng 12,000 sa lang na yan. Sa item lang na yan. In 12,000 yung offer nila. May iba naman nag-offer 10,000. Mahal pa din yun. Kaya nga ako nagpa-tracking para mas makatipid. At isa na din doon, para mas makatipid ako. At para na din, pero hindi ko ina-avail yung mga ilang kilo yan, anong sukat niyan kasi yung pinagbabatayan nila sa bayad is yung tinitimbang nila. Ayoko nang ganun kasi mas mahal yun Mas mahal. So doon ako sa mga van lang o di kaya meron silang delivery papuntang Mindanao, isasabay nila yung gamit ko, ganun. Maingat kayo kung yung ID, picturean niyo kung pwede, yung contact number, para talaga guys, kasi para, hindi ko pa naman siya na-try at ayaw ko din sanang matry yan, na parang baka nakawin yung gamit, yung ganun. So, kumbaga, yung gawin ninyo is, nag-post ako, may nag-offer din 7,000 pesos, at may isa nag-offer na, sir, pag ikagani siya ngayon, kasi tinawaran ko, ginawa kong sabi ko 5,000 lang. 5,000 lang talaga yung budget ko guys. Actually, pang may mas mura. Pero iniisip ko din, ang dami naman kasi talaga yun So, tapos door to door pa. Susunduin dito sa bahay and then ihatid sa mismong bahay namin. Ganun siya. So, 5,000. So, 5,000 yung budget ko dyan. So, hindi na siya lugi. Hindi na siya hindi na siya ganun kabigat, di ba? Kaysa ka pa. Aeroplano, I'm sure, nasa 10,000. For example, pinakabababa na yan. Pag barko naman, papaano mo? Maglalamove pa ako papuntang sa Pantalan. And then, sa porter pa, magkano mababayaran ko, di ba? And then, alam mo yun, yung sasakay na papunta sa amin, gusto ko yung door-to-door na talaga mismo. Di ba? Pero pag kunti lang naman yung gamit nyo, like isang box lang, pwede na siyang ikarga sa bus. O pwede na siyang ipa-aeroplano, hindi naman siya ganun kamahal. Ako kasi sobrang dami niyan Bilangin nyo ko ilang box. 1, 2, 3, 4. Malaki yan guys. May printer pa yan. May mga printer pa yan. May mga pa yan. Kasi ito pa. Hindi ito pa subang bigat nito. Ay, iwan ko 50 kilos ata ito kasi mga damit yan. Mga pantalon ko. May foam pa ako. May lamesa pa ako. Itong lamesa na to. Yung upuan ko pang inuupuan ko. Ganun kadami yung dadalhin kong gamit. So, binibigyan ko lang, to make it short in summary guys, binibigyan ko lang kayo ng idea kung kayo nasa situation ko na to, kung ano yung gagawin ninyo. Kung kaunti lang naman, isang maleta lang yung dadalhin niyo. For example, isang dilaw lang yun. Pwede naman yung sa aeroplano na yun Pag naman, dalawang box lang naman. Pwede na yun siyang pwede nyo kaya naman siyang dalhin. So, pag magbarko kayo, pero pag ganun karami yung gamit ninyo, mas maganda na ipa-tracking nyo na, pero piliin nyo guys, mag-post kayo dun sa mismong GC at i-allokin nyo i-post nyo para mas marami kasi nag-offer 10,000, 7,000, makakapili kayo ng mismong presyo. Pero linawin nyo lang na door to door talaga, baka saan lang iiwan, mga ganun-ganun. So, ayun lang.